Magandang hapon sa lahat. Anyway, gusto ko lang magpapasalamat sa mga subscriber ko. Thank you very much for all your support and your comments and likes. And I hope you all my friends, um, subscribe on my YouTube. Thank you very much po. Salamat sa inyong lahat. Anyway, papakita ko lang kung umiinom ba kayo ng vitamins every day na ganito kadami. Mayroon pa ngang iba, I don't want to eat or to drink kasi marami na. Tingnan mo, yung tatlo hindi ko pa hindi pa ako naglabas. Kasi yan, ito munang uunahin ko, then bago yung tatlo. You see? Yan. Mag-inom tayo ng vitamins every day para nagbibigay. Kasi nararamdaman ko, this is true confession actually. You know? Sa araw-araw kong umiinom ng mga vitamins every day, hindi naman talaga ito matatawag na vitamins eh. Kasi yung you see, yang mayroon siya fish oil, probiotic, tapos ginkgo biloba, tapos yung dalawang parang pula na cranberry. Hindi siya, ewan kung matatawag ba yan na vitamins, but for me, I can call it as vitamins. Sa pag-iinom ko kasi nito, simula ng my age was 28 years old. When I was 28 years old, nagsimula na akong umiinom ng mga vitamins. Sa dami-dami kong iniinom ng mga vitamins. And then I noticed na talagang kahit kunti lang yung kinakain ko, ay talagang may energy ako, hindi ako napapagod sa buong araw kong trabaho, hindi ako parang kahit nasa gabi, puyat ako, iilang oras lang yung tulog ko, mataas na yung 5 hours or 4 hours akong makatulog sa gabi kasi mayroon nga akong insomnia problem. That's why I can't sleep straight, you know, pagising-gising, yung ganun. Pero besides of all that, hindi talaga ako napapagod sa araw-araw. Parang hindi ako antukin. Wala sa akin na aantukin ako ng buong araw kahit kulang ako ng tulog. Kahit mayroon talagang gabi, palaging nangyayari sa akin na mayroon talagang gabi na wala talaga akong tulog. Parang nakahiga lang ako pero yung utak ko, it's really damn busy and flying everywhere. Para siyang lumilipad na kung ano-ano. Ewan ko ba kung anong talagang super busy yung utak ko kaya hindi ako makatulog. Pero pag gising ko, pag tayo ko, hindi ako pagod. Tapos sa buong araw, busy ako sa work ko, hindi ako napapagod, tapos hindi ako na yung inaantok. It's just like nothing. It's just like, you know, may tulog ako. Parang ganun lang. Kaya, na-prove ko na all of that support ay galing sa mga vitamins ko na iniinom ko araw-araw. So, kaya maraming mga taong nagsasabi na masama daw yung mga vitamins, hindi natutunaw. Alam mo, yung mga mentality na ganon, old folk style yan sa mga ninuno nyo yung nagsasabing ganon, huwag kayong uminom ng maraming vitamins dahil hindi natutunaw. Of course naman, pag once na umiinom kayo ng mga tablitas, kahit lalo na yung mga maintenance ninyo, yung mga masakitin na katawan, yung nag-umiinom ng mga maintenance sa high blood or maintenance nyo sa diabetic or kung ano-ano, ay kailangan talaga ninyong iinom ng maraming tubig para ma-wash siya, mag-dilute siya sa katawan ninyo. The same thing of this vitamin. Pag umiinom talaga kayo ng vitamin, of course, you have to take more water. You have to drink more water. Not that, you know, isang baso lang, kasya na. No, that's not like that. It's not the way na, kasi ako, malakas naman talaga akong umiinom ng tubig, pero kunti lang akong kumakain. Kasi hindi nga ako, yung talagang,
I don't know why. I don't have appetite to eat. Maybe because I'm so fed up. Fed up na ako sa mga pagkain. Sa totoo lang. Nasusuka na ako sa mga pagkain and it's really like parang wala na akong interest sa mga pagkain. I really, kahit i-offer mo sa akin kung ano-ano yung masarap para sa inyo, halimbawa para sa inyo yung karamihan ng Pilipino, wow, nice bro, may lechon, para sa akin yan, buwet, nasusuka ako niyan. Wala sa akin yung mga lechon-lechon. Pagdating sa mga meat, ano lang ako, maliit na ako kumain ng meat talaga. Hindi ako sa meat. Hindi ako meat eater. Pagdating sa isda, mapipili ko lang yung gusto kong isda. Pagdating sa gulay, of course, lahat ng gulay kinakain ko. Yung mga dahon na mga fresh, kakainin ko lang yun without cooking. Okay, yun ang the best ko. Gulay na mga dahon, salad, yan ang specialty ng buhay ko. And then, fruits. Yes, fruits. Lalo na pag hapon, gabi, kailangan ko talagang kakain ng prutas. Lalo na pag bago ako matulog, I eat 3 types of fruits like orange, watermelon, and banana. Kinakain ko yan. So, yun lang ang suporta ng katawan ko na ganito ako. Basta sasabihin ko lang na hindi ako napapagod. Ito ang na-notice ko once na I'm taking my vitamins. Hindi ako napapagod araw-araw. Kahit na hanggang gabi ang trabaho ko, sobrang busy ko. Hindi ako napapagod. Hindi rin ako inaantok. That's my, talaga, observation sa pag-iinom ng vitamins. Kaya kayo, advice ko lang doon sa mga nanay, lalo na doon sa mga nagmenopause. Yung mga nanay na nagmenopause na po kayo, kailangan yung uminom ng evening primrose oil tablets. Punta lang kayo sa parmasya, over the counter, bibili kayo ng evening primrose oil. That is a vitamins yan para sa mattress ninyo, mattress natin. Lalo na yung mga babaeng nanganganak na, kailangan talaga ninyo uminom ng evening primrose para mayroong healthy yung mattress ninyo. Lalo na pag nagmenopause na kayo, maganda uminom ng vitamins na to, evening primrose oil, dahil hindi magtutuyo yung balat ninyo. Hindi, yung iba kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, karamihan ng mga nanay, yung mga menopause na, nagmukhang matanda na yung iba. Kasi karamihan kasi sa atin, pag matanda yung nagmenopause na, kahit 50 pa lang yung edad, or 50 plus, marami na sa atin ito it's real talk lang tayo. Marami na sa ating mga kababaihan na hindi na inaalagaan ang sarili, lalo na pag nagmenopause na. Yung bang iinom kayo ng vitamins, nagbibigay ng nagdagdag yan ng sa katawan ninyo. Yun lang yun. Tapos, kailangan araw-araw kumuha kayo ng yung woman's multivitamins, yung mga ganyan. Miinom kayo yan. It's complete yan siya. Maganda talaga yan sa katawan natin, mga babae. Tapos, maganda sa balat, maganda sa buhok. Yung balat natin hindi nagtutuyo, at least, we still looks young, kahit kung karamihan sa inyo 50 plus na, still looks young. Alagaan nyo kasing sarili nyo. Maraming mga nanay sa Pilipinas, nakikita ko. Akala mo parang 60 plus na, yung pala minsan tinatanong ko 40 plus pa, pero tingnan mo naman, masahol pa sa matanda. Hindi kasi nyo inaalagaan yung sarili nyo. Tapos, huwag kayong masyadong nagbibilad ng araw. Pag lumalabas kayo sa bahay ninyo, maglagay naman kayo moisturizer, tapos sunblock. Magsa-sunblock kasi kayo araw-araw pag lumabas kayo ng bahay. Dahil, number 1, ang sunlight ay nagbibigay talaga yan ng pagtanda ng balat natin.
Isa talaga yung sunlight na yan ang nakakasira ng balat natin. Beside na iitim yung mukha mo, mayroon kang mga parang mga prickles, tatanda ang looks mo sa balat mo. Pangit talaga. Kaya kailangan, kahit gaano man kayo katipid, pag lumabas kayo ng bahay, lalo na pag maglakad kayo sa kalsada, magbitbit naman kayo ng umbrella at maglagay talaga kayo ng moisturizer and sunblock. Ako ganyan lang ako. Kahit andito nga lang ako sa bahay minsan, pagising ko, talagang ginagamit ko lang siya. Moisturizer muna, and then D-cream, and then sunblock. Naglalagay talaga ako ng 3 iyan. Kahit dito lang ako sa bahay pag hindi ako lumabas. Pag wala akong lakad. Kahit sa bahay lang. Kahit hindi ako nagbibilad sa araw, nagsa-sunblock pa rin ako. Kasi yung init ng sa loob ng bahay, nagbibigay pa rin yan ng ano. At saka maglo-lotion naman kayo with SPF 24, SPF 30. Oh, lalo na pag lalong mainit, ang mainit talaga ang araw, SPF 50 ang gagamitin nyo. Yan lang yung advice ko sa mga nanay. Advice ko lang yun bilang kapatid. Alagaan nyo ang mga sarili ninyo para naman yung mga mister ninyo hindi maghahanap ng iba. Kasi yung mga mister natin, yung mga lalaki, ayaw nila na yung asawa nila magpapaganda. Kasi ang gusto nila, titingin sila sa ibang babae na maganda. Yun lang yun. Sisiga yung mata nila doon pag nakatingin sa mga sexy. At saka pag nakatingin sa may magandang dumadaan. Pero pag asawa nila, galit sila. Oh, nagsisilos na. Oh, sino bang pinapagandahan mo? Ganun, ang karamihang mga Pinoy, ugali ng Pinoy yan dahil ang totoo niyan, ayaw ng mga mister ninyo na maggastos ng pera sa pampapaganda ninyo. Pero misis, mga nanay, huwag kayong makinig sa mga asawa ninyo. Take care yourself, alagaan yung sarili ninyo, magpapaganda kayo, pabayaan nyo yung mga mister ninyo kung anong sasabihin. Who cares? It's your life. So take care of it. That's it. Dahil pag ikaw ang magmukhang, ano pa yun, para katulad ni Lisa Marcos na nagdugyot na, mukhang dugyot, kahit first lady pa, pero mukhang dugyot na matanda, naku naman talaga, hindi natigasan si kuting yan. Yung mga mister ninyo, hindi natitigasan yan. Kaya magpapaganda kayo. Huwag kayong magpapadani ng anong mga sabi-sabi ng mister ninyo. Magaling lang yung mga mister ninyo pag nakatingin sa ibang maganda. Pero pag asawa nila, ayaw nila. Ganun yun. Lalo na yung mga siloso. Naku naman, huwag kayong magpapaano niyan. Kasi yung ayaw niya lang na humihingi ka ng pera sa kanila na sa mister ninyo na, oh, bili mo ako ng lotion, oh, bili mo ako ng makeup. Ayaw nila ng ganun. Kaya magsasabi sila, gastos-gastos ka lang dyan. Ganun. Sino bang papagandahan mo? Andito naman ako. Maniwala kayo dyan. Magaling ang mga lalaki. Believe me. That's it. Happy evening, everyone. Babo.